Hi, magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Huwebes. Sana po kayo ay nasa mabuting kalagayan lahat at malayo sa anuman karamdaman. Mag-ingat po kayo sa weather ngayon at tingnan nyo nga po nangyari sa akin, Diyos ko. Okay, ngayon po ay titingnan na po natin ang first reading of the day. Ano po kaya ang makikita natin? Pero sana po ay napanood nyo na po yung first and second reading kahapon bago po kayo tumawid sa first reading ngayon. Palasahin lang po natin. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Basahin lang po natin mabuti. Huwag nyo po i-skip to. Dito po tayo kumukuha ng energy nyo at ng connection natin sa isa't isa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Okay. Oh my God. Your first card is the Tower. No, the Tower is in reverse is fear of suffering, no? In reverse, no? So, takot na takot po ito ngayon na makaranas ng mga hindi magandang mangyayari sa buhay niya sa mga susunod na panahon. Ito pong taong to ay kahit papano takot po siya sa karma. Natatakot po siya na siya po ay makarma. Natatakot po siya na tuluyan daw po siyang malubog sa mga karma, no? At sa hindi magandang mga pangyayari sa buhay niya. Takot din pala siya sa karma, no? Pero kahit po gano'n, ayan, no, pinapanis siya, no? Pinapanis siya, pero sa totoo lang, ma-pride pa rin po siya, no? Kahit may punishment siya dahil sunod-sunod ng karma niya, still excess pride pa rin po, o mataas pa rin po ang pride nitong taong ito. Give up and overwhelm po siya. Sorry po. Give up and overwhelm po siya sa mga nangyayari sa kanya ngayon. Pero kahit po give up and overwhelm siya sa mga nangyayari sa ngayon, ang nakikita ko po dito somehow ay magaling po siyang magmaskara, no? Magaling pa rin po siyang magtakip, no? Kahit ano po ang pinagdadaanan niya, hindi mo po ito minsan makikitaan ng emosyon. Hindi mo po ito minsan makikitaan ng reaksyon. Most of the time, ang dami niya pong careless decision sa buhay niya
na hindi niya po alam bakit, saan, paano niya maitatama, no? Pero ang tangi na lang po niyang strategy dito, sa totoo lang, ay yung pagiging deadma niya, no? Sa mga bagay-bagay, no? Sa totoo lang po, deadma ang taong to, at talagang hindi mo siya makikitaan ng kahit na anong reaction, sa totoo lang, no? Disconnected po siya sa mga tao, ina-isolate niya po ngayon yung sarili niya. Most of the time, mababalitaan mo po ito na parang hindi nakikipag-usap kung kani-kanino, hindi naaayos, hindi siya yung tipo ng nakikipag-communicate sa mga kamag-anak niya ngayon. Parang ito ay nawawala na, parang bula, or para siyang gusto niya maglaho na lang, parang ganun, ano? Leaving behind, walking away, gusto niya pong iwanan lahat ng makakapagbigay sa kanya ng stress, ngunit subalit hindi niya rin po alam kung papaano at saan po siya magsisimula. Dishonest po siya, oh. Dishonest po siya sa mga bagay-bagay. Hindi niya po alam kung papaano po siya hindi niya po alam kung papaano siya kung papaano siya hindi niya po alam kung paano niya masasabi sa iyo lahat ng katotohanan. Alam niya po na naging dishonest siya sa iyo, unfair siya sa iyo, pero parang wala po siyang balak sa ngayon sabihin sa iyo lahat ng yan. Kasi po parang gusto na lang niya pong manahimik at lumusot na lang at magkapatawaran na lang kayo ng ganyan, oh. Broken family, shattered dreams. Sa nakikita ko po, siya po ang may dahilan ng lahat ng mga pagkakagulo sa inyo. Ngunit ikaw po ang kanyang, ikaw po yung kanyang pinapalabas na somehow siya pa yung sumuko sa iyo, no? Parang siya pa yung nagmamalaki, no? Sa totoo lang po, hindi niya po alam kung paano po ang tamang gagawin sa mga oras na to. Hindi niya po alam, kaya po dahil sa hindi niya po alam, pinapanindigan na lang po niya yung mali. Pinapanindigan na lang po niya kung ano daw po yung mali sa ngayon sa kanya. Hindi niya po kasi alam, oh. Sa totoo lang, nahihirapan po ang taong ito, oh. One-sided, no? Napipikon din po ang third party nito sa ngayon sa kanya, no? Alam po ng third party nyo na hindi pa po ito nakakapag-move on sa iyo. Alam po ng third party nyo na naiisip ka pa rin po niya ng bongga, no? Alam po ng third party nyo na kahit ano po ang mangyari, hindi ka po niya kayang lapitan sa ngayon nung iyong person. Pero yung third party, alam po ng third party na kahit hindi ka nilalapitan ng person mo ngayon, ikaw pa rin po ang laman ng puso ng person mo. Nagigilty pa rin po actually yung person mo sa'yo. Alam po yan ng nitsabilitang palaka, no? Freedom and self-acceptance. Sa mga darating na araw, hindi niya po gugustuhin pag nag-move on ka talaga, no? Siya po ang unang-unang masasaktan kapag ikaw po ay nag-move on from him or from her, no? Sa totoo lang. Tension and imbalance, broken communication. Sa totoo lang po, itong person po na ito ay nakakaramdam, pag naiisip ka po niya, nakakaramdam po siya ng matinding tensyon sa buhay niya. Nakakaramdam po siya ng matinding pagkabahala, no? Or nababagabag po siya. Hindi niya po alam kung ano po ang gagawin niya sa mga susunod na panahon sa buhay niya, no? Naging selfish daw siya at ngayon nagsiselos at insecure sa'yo.
ang babae, no, o ang lalaki, o ang third party nyo, no? Why? Kasi kahit anong gawin niya, nasa tabi na po niya yung person nyo, pero sa totoo lang, ay ano, hindi pa rin po niya gawang kalimutan ka 100%. Sa totoo lang, sa nakikita ko dito ay talagang ikaw pa rin talaga, oh. Ikaw pa rin talaga. Ikaw pa rin talaga ang sa nakikita ko dito, ikaw pa rin talaga ang hindi niya makalimutan. Kung paano mo po siya inalagaan, sinuportahan, yung tiwala mo po sa kanyang binigay na hindi niya po pinahalagahan at inaksaya niya po. Talaga naman po sasabihin ko sa iyo, hindi niya po basta makakalimutan. No? Hindi niya po ito basta makakalimutan. At sa totoo lang po, ayan, talagang hindi ka po kayang kalimutan ng taong ito. Dala-dala niya po yung bigat ng nangyari sa inyo sa araw-araw, no? Ayan, kung siya lang po ang masusunod at hindi niya pa iiralin yung kanyang pride, ay sa totoo lang po ay magre-reach out to, no? Kasi hindi niya kakayanin po yung bigat ng pakiramdam niya. Pero dahil po sa pinapairal niya po yung kanyang pride, ayan po, no? Talagang hindi po talaga natin maiiwasan ito, no? Talaga po yung pride and ego, yun po talaga ang kalaban niyo sa totoo lang. Mahal naman po niya kayo kaso po pinapanindigan na lang po niya ang mali. Pinapanindigan na lang po niya ang kanyang ego and pride, na minsan yun po ang nakakalungkot dahil sana maayos na kayo pero hindi niya po makuhang i-let go yung kanyang taas ng ego at taas ng pride. Gusto niya po ikaw pa po din ang magmakaawa sa kanya, na i-enjoy niya po yun, no, na siya yung iyong hinabol-habol, no? Pero sa totoo lang, I would advise you not to. Because sa totoo lang po, kahit po anong gawin niya, kahit po sabihin ko sa inyo na kahit po anong gawin niya, hindi pa rin po niya ikaw makakalimutan. Maiisip at maiisip niya pa rin po yung bigat na binigay mo sa kanya, binigay niya sa'yo sa araw-araw. Ayan, fatigue and exhausted. No? Exhausted siya, over-fatigue siya, overthinking din tong taong to, no? Kaya ayan po, sinasabi ko sa iyo, hindi ka po nito pababayaang hindi maisip, no? Alam mo, kahit po anong gawin niya, pumapasok ka po sa isipan nitong taong to at hindi niya po alam hanggang kailan daw niya ikaw maiisip, no? Hanggang kailan ka daw ba pupunta sa isipan nito, no? Kasi sa totoo lang po, ang taong ito ay ayaw ka na talagang isipin, no? Nasasaktan siya, ayaw ka na rin niya talagang isipin, pero wala po siyang magawa. Talagang pumapasok ka sa isipan nito. Kahit ayaw niya po, papasok ka sa isipan niya, no? Talagang wala siyang magagawa kung hindi mag-isip po sa'yo. Ay, alam niya na take advantage niya daw po ang kabutihan mo, no? Talagang hindi niya po inakala na darating siya sa point na marirealize niya rin yung mga ginawa niya o ginagawa niya sa'yo. Pero wala po siyang magawa. Para po siyang nahihirapan, para po siyang nahihirapan tanggapin ang kanyang problemang dinadala araw-araw ng dahil sa'yo. There's a fear of change, playing safe. Sa totoo lang po, playing safe na lang po ang taong ito sa araw-araw, no? May nahihirapan din po siya sa totoo lang, no? Naging greedy po kasi talaga ang taong ito.
very disorganized po siya and overwhelmed siya sa mga nangyayari sa kanya sa ngayon. Heartbreak, suffering, and grief, nasaktan ka po talaga ng taong ito. And so far, nasasaktan din naman po siya nang hindi niya lang po inaamin. Weakness and manipulation, yung minamanipulate niya lang po yung sarili niya. At talaga pong sa nakikita ko ay ganito lang po ang magiging takbo niya sa sarili niya. Imamanipulate niya lang po sa mga susunod na panahon. Para hindi niya po dibdibin kung ano yung nararamdaman niya at nangyayari sa iyo. That's it for your first reading of the day. I hope na naka-resonate po kayo, and if you do, can you please give me a like and comment down below. Ang title po ng ating is pinapanindigan na lang niya ang kanyang pride and ego. Pinapanindigan na lang po niya yung kanyang pride and ego. Yan. Kahit mahal ka pa niya. So that's it, no? For those of you po who would like to have a private reading with me, you can message me po at Ladyly Elena. That's Ladyly Elena. Nasa dulo po yan ng ating video. Diyan nyo lang po ako pwedeng makontak. That's my only official and legit FB account. Ayan. And for those of you po who would give me a super thanks for this video, I would really love and appreciate that from the bottom of my heart. Lalo na po nalalapit na po ang ating One Love a Day on September 14. No, I hope na maging masaya po ang lahat ng matanda na mabibigyan natin. Matanda o yung mga there's a need, na pambili ng gamot, or yung mga loot bags natin, yung ating One Love a Day loot bags ay darating na po yan sa September 14 sa kanila. No, maraming salamat po sa suporta nyo lahat. And sana po napanood nyo na yung first and second reading kahapon bago po kayo tumalon sa first reading of the day ngayon. Maraming salamat po to all my Lady Elena friends, family, and subscribers. I love you all from the bottom of my heart. Napaka-loyal at solid kong mga taga-subaybay. Maraming salamat po sa inyong lahat. And ang lagi ko pong bilin sa inyo is that life is too short. Don't make it shorter by stressing yourself from all the pains and the heartaches na binigay sa inyo ng kahapon. Just surrender everything to the divine universe and just let go and let God write your life and love story. I will be back po, I will be back for another set of reading, our second reading of the day. Pagpasensyahan nyo lang po yung boses ko, pero babalik po ako para magbigay ng second reading of the day. God bless you all. Enjoy your Thursday. And huwag po kayo magpa-stress. Good vibes lang po tayo. And sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan lahat. Bye! I love you all. God bless you.